I move to recognize the Honorable Percy Sendanya from Party List Akbayan. The Honorable Percy Sandania of Party List Akbayan is hereby recognized. Magandang gabi po, Madam Speaker. Magandang gabi po sa ating distinguished sponsor, the lady from Mandaluyong City. And good evening to the PCO family. Ang una ko pong tanong ay napag-usapan na noong nakaraang committee hearing natin. Pero kailangang ituloy po yung kwento. Hindi po kasi natapos yung kwentong binuksan ng magiting na kinatawan ng Bataan. Kaya po ngayon, ang ating pong kwento ay naghahanap tayo, where is the money? Ito po yung kwento na allocation for Congress TV na nilagay sa PTV4, pero ang Congress TV nalipat sa IBC 13. So ang tanong po ng taong bayan, magkano pa dun sa pera na inallocate for PTV or originally, which was eventually should have been transferred to IBC, ang in possession pa po o nandyan pa sa accounts ng PTVN? Your Honor, PTNI assumes that the 100 million, may 100 million pa pong unspent. To finally resolve this matter and ensure compliance, PTNI and PCO will coordinate with relevant authorities po, like the DBM, the Treasury po, para bibigyan na po ng karampatang course of action po yung hindi po nagagastang pera na nasabi ko. From the perspective of observers, sinasabi nila na hindi naman kinakailangan maging komplikado. Kasi malinaw na yung allocation for Congress TV, originally nasa PTV at nalipat ang Congress TV sa IBC. Marapat lamang na dapat yung 100 million na ito ay i-transfer na sa IBC. Kaya po ang tanong ng lahat, bakit hindi pa ito natatransfer sa IBC? Your Honor, si Secretary Dave po ay nakikipag-confer po ngayon kay Secretary Amena para po maayos na po once and for all yung lipatan po ng pera na yan dahil nagkaroon po talaga ng gray area po yun po nung nagkaroon po ng biglaang lipatan po sa mga from PTV to IBC po. Madam Speaker, distinguished sponsor, pag sinabi po natin na para maayos na, ano po yung ating ask? What is the request or what is the course of action being proposed by PTV? Your Honor, ngayon po kasi ang PTV, may pangangailangan po ngayon. Pag titingnan niyo po ang PTV, medyo in disrepair na po siya. So meron po siya ngayon sa kasalukuyan na request ng 81 million for the rehabilitation of PTV. So Secretary Dave, being the new PCO head, ginagawa niya po ng paraan sa pakikipag-ugnayan niya po kay Secretary Amena para po maayos na po yung pera na yon, yung nakahang po na 100 million na binanggit ko, para at least magamit na po para sa rehabilitation po ng PTNI. Kung babalikan po natin yung item na allocation, Mr. Speaker, distinguished sponsor, the allocation was for Congress TV. Bakit po gagamitin ng PTV4 para sa improvement ng kanilang facilities ang isang allocation na originally for Congress TV? So paano po ito i-justify o gina-justify ng PTV? Your Honor, nung 2024 po kasi, during the budget deliberations, naliwanagan po na may hatian po yon ang 50 million po sa Congress TV, 51 million po sa PTNI. Ngayon, nagkaroon ho ng gray area doon dahil ang Congress TV po ay nung nag-expire po yung kanilang Memorandum of Agreement noong November 2024, lumipat po siya sa IBC. So, ang may pangangailangan po talaga ngayon po ang PTNI. Ngayon, hindi ho alam ng PTNI yun dati, yung ganong kalinaw na demarcation na 51 PTNI, 50 Congress TV. Nakapag-submit po sila ng 66 million for rehabilitation.
So ngayon po, inaayos na po yun sa ngayon. So si Secretary Dave Gomez po ay is seeking, of course, clarification po kay Secretary Amena of the DBM para once and for all, dahil ang PTNI po ngayon ang may pangangailangan. Babanggitin ko lang po because meron po tayong kakaharaping ASEAN next year. Kailangan po sana ay maayos po ang lagay po ng PTNI. At siguro dapat na ho talagang ayusin din naman ang state media dahil 33 years old na po yung mga voltage regulators po doon at parang anytime po ay parang babagsak na ho ang kanilang building po. Ginoong Speaker, Madam Sponsor, we share po the concern for improving the facilities of our state broadcasting system and we will go to the topic later. Pero iniulit ko po, nandun po tayo sa topic ng Congress TV allocation. Pondo na dapat nasa Congress TV at para sa Congress TV na dapat ay nasa IBC. Kung sakali po, ang term nyo kanina ay ayos. Kung hindi ito maayos with DBM, handa po ba ang PTNI na i-transfer sa IBC ang nabanggit nating halaga kanina? Your Honor, si Secretary Dave Gomez po. Okay, ang in-advise po kasi, isa sa OLE po, sa Treasury po yung pera, and from there, because under Office of the President budget po to, so executive budget po ito. So with the commitment sa ating DBM Secretary na after ibalik po sa Treasury, kunin po ni Secretary Dave ang commitment kay Secretary Amena na idalihin po sa PTV po because yan po yung pinaka-urgent need sa ngayon. Inuulit ko po yung tanong ko, kung sakali na hindi po pumayag ang DBM dito sa gustong course of action ng ating pong PCO Secretary, handa po ba tayo? Buo pa po ba yung pera at pwede pa po ba itong i-transfer sa IBC? Moment suspension, Your Honor. Session suspended. Your Honor. Gagalangin naman po kung ano man ang outcome at ano man ang desisyon ni Secretary Amena ng DBM. Of course, gagalangin po ng PCO ang ano man desisyon pero mas ipagdadasal nila at mas gugustuhin po sana nila na maibalik sa PTNI dahil yun po ang mas nangangailangang ahensya ngayon. Iko-connecta ko lang ho because meron din po tayong i-host na ASEAN next year at hindi rin ho maganda na marami hong international media ang papasok at maaaring hindi ho malayong maimbitahan po or maimbitahan po or matanong po ng ibang international media outfits kung ano ho ang paano po ang state media ng Pilipinas at hindi rin ho maganda na makikita nila na in that form of disrepair po ang ating state media na PTNI, Your Honor. We understand, Mr. Speaker, dear distinguished colleague, yung concern po natin about the state of the government broadcasting system, pero sa dulo po, hindi po kasi healthy fiscal practice yun ang nangyayari ngayon sa loob ng PTV given this issue. I will not belabor the point, but this representation maintains that the funds intended for the production and widened reach of Congress TV should be transferred to IBC as soon as possible. Napakahalaga po na mapanood at mapakinggan ang Kongreso ng ating taong bayan, lalo na yung nasa malalayong lugar. Now more than ever, when our institutions' integrity and credibility ay nasa punto kung saan challenge at may doubts ang taong bayan sa integrity ng institution, napakahalaga po ng transparency. And this is one mechanism to ensure that kind of transparency. Let me move on, Mr. Speaker, a distinguished colleague, dun po sa ating susunod na team, yung topic po, nabanggit nyo kanina, trending nga po ito online, yung estado ng ating facilities dyan sa PTV. Naranasan ko po dati, ako po ay nag-guest a few years ago at maliban po sa mainit, medyo mapanghi din yung ating pong mga TV studio.
Napakarami po na problema. Tumutulong kisame, walang aircon, kulang sa maintenance, pinapawisan po ng husto yung ating po mga broadcasters kasi pagsusutin po natin ang Amerikana pero mainit ang studio. At yung ilaw po natin, yung lumang klase pa ng ilaw na napakainit talaga. Sabi nga nila, para ka nagpapainit ng ulam sa ilalim. May we ask if the PCO has already investigated at ano po yung inyong findings on the state of the facilities of PTV? Your Honor, gaya po ng sinasabi nyo, totoo po lahat ng sinasabi nyo po. Right now po, meron pong request na 81 million rehabilitation plan po for the building. This has already been submitted to the PCO for endorsement po ng PTNI, kaya po yun po ang tinatrabaho po ngayon. Kaya yun po, makikipag-confer po kay si Secretary Dave, kay Secretary Amena regarding this po. Dahil naiintindihan namin po at ganyan po talaga sa sinasabi nyo ang kasalukuyang lagay po ng ating state media na PTNI. And PCO has the support of this representation para po ma-improve ang facilities ng PTV4 kasi hindi po tayo magiging mahusay na communicators kung yung hardware na kailangan natin ay either decaying or absent. So, nalulungkot po tayo na mabalitaan ng ating state television network ay ganito ang kondisyon. Napakalaki po ng nilaan nating budget sa flood control dati, pero napapabayaan natin isa pang mahalagang infrastruktura tulad ng broadcast and communication facilities na may critical na responsibilidad na mag-cascade ng information na kailangan maipaabot lalo na sa malalayong probinsya. My last set of questions, Mr. Speaker, distinguished sponsor, is pertaining to a statement of the good secretary, of the good acting secretary, last September 29 at the opening ceremony of the Universal Day for Universal Access to Information. At doon po, binanggit po ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na kailangan nang ipasa ang Freedom of Information Law. Siyempre po, bilang advocate for transparency, kinilig po ako. In this view, ito po ba ay pagpapahayag ng commitment of the PCO that you will join us in this very important advocacy? Your Honor, yes. In fact, the Right to Information Act po has been included. Ito po ay a rebranded version po. It has been included in the LEDA Common Legislative Agenda for the 20th Congress po na ginawa po noong September 30 po. And the President, of course, recognizes that this initiative aims to institutionalize the freedom of information at all branches of the government through this legislation, Your Honor. If this is a priority legislation, ibig sabihin po ba nito ay isa-certify as urgent ng ating Pangulo ang pagpasa ng FOI bill? Right now, Your Honor, it is a priority bill. But Secretary Dave can lobby for it in the near future po, Your Honor. We will count at it, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mahalaga ipasa natin ang FOI law, lalo na ngayon, at hinaharap natin ang napakalaking problema ng korupsyon sa gobyerno at kumpiyansa ng taong bayan sa ating mga institusyon. The lack of transparency and openness in government has created a fertile ground for corruption and abuse of power to prosper. The FOI law will be an important weapon in fighting corruption and bringing the government closer to the people. The challenge of communicating now is communicating the truth, and that could only happen if there is transparency. Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no other member of the minority who wish to interpolate, I move that we terminate the deliberations on the budget of the Presidential Communications Office, including attached agencies.